Ayan. So dito, ipapakita ko sa inyo yung mga connections, no, para hindi kayo malito. So ang gagawin muna natin is i-solder muna natin tong itong positive. So dito siya sa unang part. Sundan nyo na lang. Ayan. So ilagay muna natin siya. So kung alanganin kayo dito sa procedure, ipagawa nyo na lang po dun sa mga mas marurunong, no, kasi hindi lahat kaya itong procedure na to. So baka mamaya lalo nyong masira yung mga mods, lalong magka-leche-leche. So itong isa, sinabi natin is negative itong blue wire. So dito siya sa katabi. Ayan. Then dapat maganda yung pagkakahinang, no. Then dun sa kasunod, dito yung papunta sa positive ng charging port. And dito siya sa kasunod. Ang tawag nakalagay sa unit is CH o charging siguro, parang ganun, charging port. So ayan, ngayon naikabit na natin. Ang kasunod naman natin gagawin is ihinang natin siya accordingly dun sa mga part na kailangan nating paghinangan. So ito ipiprepare natin, pakita ko sa inyo to. Itong part na to, itong isang hihinangan natin na capacitor, dito po connected yung positive line ng charging port. So ipa-prime natin yan. Ayan. I-prime natin siya ng hinang. So ayusin natin. So dito yung positive ng charging port. Then dito yung positive line ng battery. Ayan. So tatandaan nyo yan, positive line ng baterya. Then dito yung negative ng baterya. Pero ang gagawin natin, since connected din siya dito sa part na to, dito natin siya i-connect. So nilagyan na natin ng hinang yan para prepared na siya. So ngayon ang gagawin natin is i-connect muna natin itong positive line papunta dito sa positive line ng baterya. Ayan. So maswerte tayo kasi may inilagay dito ang Geekvape na sistema para dun. Parang sinadya nila, parang hindi, ginagamit nila yan siguro sa ibang process. And kasunod itong negative part, dito natin ilalagay sa dito. Ayan. Itong kulay blue, dito siya sa malapit sa charging port. So dito lang natin siya ihinaw. Natin. Medyo mas maganda sana yung medyo matibay, no? Yan. Dapat matibay. Yan. Okay, maganda na yung connection. Okay. Focus pa natin konti. Ayan. Kita nyo. Then itong may nakalagay na CH dito sa board or charging port, charging, dito naman natin ilalagay sa isang maliit na capacitor, itong non-polar. So dyan siya, so ilagay natin. Okay, pag naihinang nyo na yan, connected na po siyang ganyan. Ang gagawin nyo naman next is i-connect na natin to. Saglit, layo natin konti. I-connect na natin tong battery, tsaka itong mismong linya ng battery. So hihinangan ko muna siya ng maayos para madali siyang kumapit. Okay, so dito sa part na to, ingat kayo. Ang una nyong gagawin is ihinang nyo muna yung positive na. So ihinang muna natin yung positive na yan. So karaniwan dito tayo naghihinang sa may parting ito, ipaprime muna natin siya. Ayan. Saka natin subukang itusok dun. Ingatan yung dumikit itong negative na to kasi maraming pwedeng mangyari. Pwedeng mag short circuit yung unit and yun, deads na siya. Okay, so dito siya sa part na to. Yan. Yan.
So, ihinang natin siya. Oops. So, medyo mahirap siyang ihinang pero kaya yan. Okay. Linisan natin konti. Ngayon nakahinang na siya. Ito naman, negative part ang ihinang natin. So, dito naman siya. Dito sa isang ito. Yan. Sobrang ipit naman kasi yung medyo limitado yung linya nila so mahirap siyang ihinang. Ayan. Ayan, nakahinang na. Okay. Ngayon nakahinang na siya. Sigurado buhay na yung unit, kita nyo. Ayan. Layo natin konti. Okay. Buhay na yung unit. Okay. And may pre-charge na rin to. I-charge ko na ng konti ito dun sa RPS. So ang gagawin naman natin, testingin natin kung mag-charge siya dito sa charging port. So kailangan natin siya lagyan ito. So iti-check natin. So ayan. Sasaksak na natin. Okay. Kita nyo. Ayan. Nag-charge na siya. Ayan. Kita nyo nag-charge. Then, kung mapapansin nyo, umiilaw din dito sa chip controller. And umiinit siya. Umiinit siya. Ayan. So, ang isang diskarte natin, ito. Kung bakit tayo mayroong ganito. Ito. Ito ay para makahigop siya ng init galing dito. So ang gagawin natin, babalatan natin to and then i-apply natin to. So ang gagawin natin, itatapal natin siyang sa gitna. Then dito sa may parteng umiinit. Oops. Medyo nagkaroon siya ng baka may konting conductivity ito So, dito lang sa ilalim. Ayan, dikit natin ganyan. Tapos para masigurado tayo, mayroon tayong tape na gagamitin para hindi magkaroon ng problema sa shorting. Okay, so gagamit tayo ng tape na to, then ibabalot natin doon sa tatlong wire. Okay. So ito, ilalagay natin dito kasi may ilalim. So sa may ilalim natin siya ilalagay para hindi delikadong dumikit. Kasi pwedeng masira yung unit natin kapag magkaroon ng pag nagkaroon ng shorting, no. So ganyan muna, yan. Para protected yung mga wires natin. Umiinit siya kasi chinacharge niya yung baterya Then after natin nagawa yun, itong natitira ilalagay naman natin sa ibabaw nito. So imo-monitor natin yung ayan, bagya na natin hindi makita yung ayan, hindi na natin makita yung ilaw. Kita nyo? Nandito siya sa loob And isang mapapansin mo dito, umiinit yung foil kasi itinatransfer niya yung init papunta sa foil. Umiinit siya. So acting as heatsink ito. Okay? Parang heatsink siya para mas tumagal yung pyesa natin, yung charging chip, para ma-prolong yung buhay. Okay? And itong mga tape separator yan. Mamaya lalagyan din natin ng tape dito sa may part na lumalapat sa board. Pag ididikit na natin, lalagyan din natin ng tape yan para hindi siya delikado, no? Okay, testingin natin dito sa sa voltage meter. Naka DC na yan, automatic na. So 3.791 siya.
3.792. Okay. Then, hayaan muna natin siya mag-charge ng ilang minuto. Then, titingnan natin kung nadagdagan yung 3.792 natin. Okay. And, importante yung may heatsink talaga dito. Dapat mas malaki yung heatsink. Kaso, ang problema natin, limitado yung paglalagyan natin. Kasi ang mga charging IC, kapag nag-iinit yan, medyo malilimit yung charging ability niya. Dapat malamig yan. So siguro gagawa tayo ng paraan para malagyan pa natin ng mas makapal na heatsink, no, para yung heat niya nagtatransfer lang doon para nag-charge siya. So tetestingin ulit natin ito mamaya kung bumangon siya sa tandaan nyo 3.792 yung nakita natin. Okay, so ayun, no, after 15 minutes yata to, subukan ulit natin siya, tingnan kung mayroong pumasok na kuryente sa kanya. Okay, charging pa rin naman siya. Kita nyo itong blue light, meron pa rin siya. Ayan. So tatry natin kung natatandaan nyo 3.792, so dapat tumaas siya, no. Tingnan natin kung tumaas nga siya. So ayos na rin. Ngayon, ang raging niya ay 3.8, 36, 37, 38. Kita nyo, tumataas siya. Okay. 3.8, 38. So, tumataas to. 3.839. So, okay siya. Nag-charge siya. Ibig sabihin, mas okay siyang i-charge kapag ganito ang sistema na naka-off. Kasi, mas nasusuportahan niya yung charging. Okay. And for sure, medyo pag ganitong modded na siya, may ginawa na tayong modification, medyo mabagal yung charging niya, unlike nung original charger. Yung original charging chip niya, hindi niya mamimit yun. So ibig sabihin, pwede naman pagtiyagaan kasi gagana at gagana pa rin to. Ayan. So, binuhay ulit natin. Ayan. Buhay na siya. Okay. And, kung mapansin nyo, mas mataas na yung charging niya ngayon. Bali, nakagain siya ng halos 20%. 20%. Okay. So, yun. Bali, ang gagawin na lang natin is, lalagyan natin ng tape ito. So, yung tape na ginagamit natin para hindi siya delikadong. Ito kasi meron siyang itong part na to meron siyang conductivity. So ibig sabihin, kapag inilagay nyo yan dyan, inilapat ninyo, pwedeng mag short circuit sa unit. And yun, katapusan na ng unit ninyo, no? So itatry na muna natin na lagyan itong tape. Basta itong part na to na nakaharap dito sa part na walang didikitan ng kuryente, yung walang delikadong circuit na pwedeng mag-cause ng problema sa unit, no. So ito, lalagyan din natin ng tape. Medyo mahirap idikit ito sa ganitong surface, so gagamit tayo ng ibang tape, masking tape na lang. So masking tape yung gagamitin natin. So dito muna. Yan. Okay. Then, lagyan natin siya ng kasunod. Dito naman. Then, next. Para hindi sila delikadong magkadikit-dikit. Yan. Tapos ito ilalagay natin dito sa may parteng ito. So, iwas tayong ilagay natin itong ibang wire. Okay. So, itatry natin siya ipasok dito, no.
tingin ko mas malaki yung space sa ilalim dito sa katapat nito eh. Dito. Yan. Okay guys, so yun, nakita na natin yung yung tamang location. So nandito siya sa halos katapat ng ito pa, pakita ko sa inyo. Halos katapat siya nitong ito. Itinapat natin siya dito sa may parting ng IC. Ayan. Halos katabi siya ng charging port. Ayan. Kita nyo. So, dun pumapasok siya ng maayos. Ayan. Papakita ko sa inyo. So, ganyan siya. So, itatry natin i-screw siya dun. I-screw natin siya. Ayan, kita nyo. So, itatry natin kung mag-charge pa rin siya, no? Nag-charge siya. Kita nyo. Ayan, no? Charge siya. Pakita natin. Ayan, nag-charge siya. Okay, so yun, no? Okay na to. Nag-charge siya. And for sure naman gumagana yung natin. For sure gumagana tong atomizer. Ayan, nakita nyo. Yung connector natin. Ayan. Kita nyo. Ito. Ayan. Gumagana tong connector natin. Ayan. Nadedetect niya yung coil. So okay ito. Okay na tong unit. I-reassemble na lang natin yung mga natitirang parts. And yun, ipapadala na natin sa customer natin sa ibang lugar, no? So salamat po sa panonood. And patuloy nyo subaybayan yung channel natin. And yun, ingat kayo. And keep safe. Okay. Okay na tong unit na to. Itatry ko na lang i-full charge. Yun. AG0.